vehiga. Praise the Lord. Indeed, God is so good. Amen. Amen. Praise God. So, let's read our key verse in James 4:8. It says, "Draw near to God, and He will draw near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence, O God, today. And Lord, we want to experience more of you, O God. So, Father, today, let your will be done. May we experience your greatness, your goodness, O God, and your tremendous power. Father, let your will be done. This we pray in Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen. Praise God. Namiss ko kayong lahat. GS Hatwa. Praise the Lord. God is good. Okay, so this verse promises that if we draw near to God, He will draw near to us. Amen. So that's number one. And the verse calls for repentance. This is the second one. No? Repentance and spiritual sincerity. So, instructing individuals to cleanse your hands and then purify your hearts. Okay? So, it requires proactive repentance. So, if we draw near to God, He will draw near to us. Pero ang kailangan, una't higit sa lahat, tayo daw lahat ay maglinis ng ating mga sarili. Okay? Mag-repent. Kung may kasalanan, kailangan natin mag-repent. And He is just and good to forgive us. Amen. So, yun yung gusto ng Panginoon. No? So, ibig sabihin, dapat kung tayo ay lalapit sa Panginoon, tanggalin lahat yung mga kasalanan. Pwede ba to? Amen. Pwede, no? The moment you accepted Jesus as your Lord and Savior, He justified you, He sanctified you, and then you are ready for a glorious return of God. Diba? So, praise the Lord. And also, indeed, God is so good. So, removing sins from one's life and purifying intentions is the focus solely on this verse, no? Yung James 4:8. Yan yung focus itong James 4:8. Ito yung sinasabi niya, no? Na kailangan talaga nating gawin. So, as man and women of God, tayo na mga pinatawag na ni Jesus, tayo na mga anak na ng Diyos, ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Amen. Okay? So, namatay si Kristo, hindi basta-basta yun. Para tayo ay magkaroon ng intimate relationship, maibalik yung relationship natin sa Panginoon. So, napakahalaga nito sa Panginoon. Amen? Amen. At ginawa niya yan kasi mahal naman talaga tayo ng Panginoon. Okay. Sabi diyan, gusto kong bigyan ng diin yung double-mindedness. Sabi diyan, you sinners, purify your hearts, and purify your hearts, you double-minded. Ano ba ibig sabihin ng double-minded? Bago-bago? Okay. Double-mindedness, it refers to someone with conflicted desires torn between God and the world. Okay. So, kung mundo, kung Diyos, mamimili ka ngayon. Walang gitna. Kasi pag lukewarm, ano sabi? Isusuka tayo ng Panginoon. Amen? So, walang gitna Kung Diyos lang, hindi mo pwedeng Diyos ka ngayon, sa Lord ka ngayon, Sunday. Maya konti, after 2 hours or 3 hours, punta na kayo dyan sa labas, naku, iba na. Amen? Hindi na makita si Kristo. No? Nakikita ulit kayo. So dapat, kahit wala dito sa fellowship, kahit nasa labas, nasa trabaho, nasa bahay, si Kristo pa rin ang nakikita sa atin. Because it's no longer I that live, sabi ng Bible, but Christ lives in me. So yun yung sinasabi, no, na kapag tayo ay born again na, meron tayong close relationship sa Panginoon, intimate relationship sa Panginoon, nababago tayo. May transformation. Hindi na tayo yung nakikita, no? Kundi si Kristo na. Dapat consistent yun, hindi na pag nasa loob ng simbahan.
Oh, di ba, may kwento, sabi gano'n ng bata, gusto ko lagi kami nasa simbahan at ayaw na namin umuwi. Bakit? Kasi pag daw nasa loob sa simbahan, ang nanay niya nag-iiba. Okay? Mabait lang sa simbahan. Okay? Pero pagdating sa bahay, hindi. So gusto ng anak, sa simbahan na lang lagi. Kasi sa simbahan, bumabait ang nanay. Pwede bang gano'n? Amen? Praise the Lord. So hindi tayo ganyan, ano? Okay, so the Lord hates double-mindedness. Ayaw ng Diyos ng hati-hati. Gusto ng Diyos solely sa Kanya lang tayo nakatingin at siya lang talaga yung priority natin sa buhay. Amen? Okay, no? Yes, naintindihan ko, may kayong mga priority, pero dapat ang number one priority natin ay ang Panginoon. Pwede ba yun? Oo, pwede. Buwa nga namin eh, di ba? So, marami kaming iniintindi sa buhay, pero ang priority namin ay ang Diyos. Okay? At kung kayo ay magpo-full time na rin, pwede ko sabihin na talaga namang ang sarap mag-full time kasi talaga unang higit sa lahat priority mo ang Lord. Sino gusto naman dito mag-full time? Wala nang kasa kamay. Kasa kamay! Wala na. Tapos yung kaya niya, parang gano'n, no? Masarap mag-full time sa Panginoon. Amen. Praise the Lord, no? So, walang double-minded. So, dapat isa lang. So, getting close to God results. Ito na yung resulta. Pag tayo ay may intimacy with God, by the way, our title is Intimacy with God. Hindi ko nasabi, no? So, yan yung ating key topic for this Sunday, Intimacy with God. So, gusto kong bigyan yung the power of intimacy with God this afternoon. Okay, so this is the result kung ikaw ay close sa Panginoon. Sabi dito, getting close to God results in experiencing, number one, His presence. Okay, His presence. Pagka nandiyan ang presensya ng Lord, complete ka. Amen. Walang kulang. Laging may sobra. Believe me, sa lahat ng bagay, in all aspects, you are complete. You are whole. Alam mo yun? Tapos wala kang kulang. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Pag nandiyan ang Panginoon. Believe me, no, naranasan namin yan. Gusto ko maranasan nyo rin yan ngayon. Excited kayo? Gusto ko maranasan yun? Amen. So, sige ha? So, pagka tayo ay close sa Panginoon, na-experience natin yung presence niya. That's number one. Kaya sabi ni Moses, di ba? Sige, kahit saan kami pupuntahin, pero sasamahan mo kami. Sasama ka. Kasi pag walang presensya ng Lord, may chaos, may kaguluhan, may problema. Ang dami parang umamatay ka na, parang hindi mo na kaya. Pero pag nandiyan ang presensya ng Lord, hindi niya sinabi na wala ang problema. May problema pa rin, normal yan, okay lang yan. Pero ang maganda doon, kapag kasama mo ang Panginoon, wow! Parang okay lang sa'yo, parang kalmado-kalmado ka. Amen? Kasi nandiyan ang Lord. Amen? Praise the Lord. May katulong tayo, no? Sa pag-solve ng ating mga problema. Actually, wala tayong solusyon sa problema kahit ano pa yan. Ang Lord lang ang meron. Amen? So, nasa Panginoon solusyon. Kaya pag nandiyan ang presensya ng Lord, wow! Hallelujah! Praise the Lord! Oh, Lord, kailangan ko ng ganito. Salamat, Panginoon. You are my Jehovah Jireh. Ganyan tayo no? Kailangan mo ng ganyan. Sasabihin mo lang. Confess mo lang. Hindi ko alam kung nararanasan nyo to, pero kami nararanasan namin to. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. And then, yung presence niya, ma-experience natin, yung love niya. Alam mo yon, yung pag-ibig ng Diyos, na kahit ikaw ay nagkakasala, nagkakaroon ng failures, mistakes, or whatsoever, yung minsan, mga weaknesses natin, nagagawa pa rin natin, pero andin yung love ng Lord. Dahil lagi pag nangingi ka ng sorry, ano mo, pinapatawad ka ng Panginoon. Lagi aakapin ka pa, nagkamali ka, lahat against sa'yo, pero siya, lapit ka sa Kanya, wow, parang andun yung peace ka agad. Diba? Kasi grabe yung love ng Lord. Kapag ka-close kayo ni Lord, kahit ano pang mangyari. Hindi maiwasan ng mistakes, hindi maiwasan ng failures, pero lagi nandyan siya. Wala, tayo na anak. Parang nanay tatay, di ba? Pag nadapa ang bata, hindi naman pinapalo tutulungan, tumayo, aakapin. Yun din ng Lord. No? So yung love ng Lord, na-experience natin yan pagka close tayo sa Panginoon. And then third, yung grace ng Lord. Itong grace mo hindi to. Dito basta habag ng Panginoon. Kapangyarihan to. Kapangyarihan. Pag sinabi nandiyan ang grace sa'yo ng Panginoon, no matter what, makakaya mo yan. Kasi nandiyan ang grace ng Lord. For my grace is sufficient for you. Sabi nga, di ba? God's grace is sufficient for us para madaanan lahat ng dapat nating daanan, para magawa lahat ng dapat gawin.
Our God's grace is sufficient. At importante yan na may grasya tayo ng Diyos sa araw-araw. Pag wala yan, maniwala kayo sa akin, grabe, mahirap talaga. So dapat lagi natin desire yung grace ng Lord. Amen? So, and third, it offers spiritual cleansing. Okay, when you are close with God, ano yung una? Ma-experience yung presence, yung love, yung grace. Tapos, pang-apat na pala tayo, it offers spiritual cleansing and purification. Nililinis ka ng Panginoon araw-araw. Pinabubuti ka ng Panginoon araw-araw. Maniwala kayo, may nangyayaring matindi sa buhay nyo sa tuwing kayo ay a-attend sa simbahan, makikinig ng salita ng Diyos. Meron niya nililinis. May nalilinis. Kala nyo lang wala, pero meron. Amen? Meron yan. Merong malilinis sa'yo. From glory to glory, God is changing us. Yun yun. Okay? Meron may purification na nangyari at may renewal. Amen. Ang ibig sabihin, lost, nire-renew. Meron na ba sa buhay nyo, nakita nyo na nawala at ganito, tapos ibinalik ng Diyos? Halimbawa, noon wala kang trabaho. Pero ngayon, meron na ulit. May renewal. Di ba? Pag may tinanggal ang Lord, meron namang ibinabalik. At lagi, alam niyo, ang prayer ko, Lord, sa lahat ng mga tinatanggal mo sa akin, makita ko yung goodness mo, yung greatness mo. Na pag may tinanggal ka, pagbalik sa akin, grabe! Amen. Beyond my imagination. And I praise you, I glorify you, Lord, because you are almighty. Lahat ng tinatanggal ng Lord sa buhay natin, hindi natin kailangan yan. That's number one. Or hindi masyadong importante sa buhay natin. Tapos, pagkatapos siya tanggalin yan, believe me, kung ikaw ay anak ng Diyos and you are close to God, iniyakan mo yan ng isang taon, pero maniwala ka sa hindi. Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Ang kapalit niyan, mas mainam, mas mabuti, mas maganda para sa iyo. Amen. Amen? Pero ganun yung faith ko. Ako ganun yung faith ko. Okay? Okay. Di ba nagbawas ng mga sweldo? Ako, ilang oras bago dito. May mga ganyan, no? Mga 35%, sila Sharon din, nabawasan. Si Elmer, 6 months, walang sweldo. 6 months, walang sweldo. Hallelujah. Parehas pa sila ni Carla, no? 6 months, that's March, nagsimula, no? Ako, di March. Eh, di ba April? Ang tapos lang ng April. Naku, paano ang bahay niyo? 6,000 ang mahal ng bahay niyo. Ganun ito. May dalawa kayong anak, no? Hallelujah, Lord! You are my Jehovah Jireh. My great provider. Hallelujah. For my sake, Lord, kung medyo makukulit yung dalawa kong anak na to, pero for my sake, Lord, ako magbabayad ng mga ganito. Ako lahat eh. Kaya, Lord, tulungan mo ko, ha? Use what ang Jehovah Jireh. Yung favor mo gagamitin ko. Para sa kanila. And you know what? After a few weeks, hallelujah, in Jesus' name. Kasi magkikita kami, syempre, ito, anak, di mami, okay lang kami kasi part-time, gano'n. Talaga, may pambayad kami ng bahay. Mami, nag-provide ang Lord ng mga part-time, mga ganyan. No, close kami ni Lord eh. Ayaw niya na, mahirapan ako, di ba? And then, you know what, sabi niya gano'n, no? After a few weeks, Mami, you know what? Pinababalik na ako sa company eh. Kasi ang prayer ko talaga, pabalikin ka sa company eh. Alam mo, deserve ko ngayon, babalik ka talaga sa company. Mami, pinababalik na ako sa company, pero nag-apply kasi ako sa iba. May mas magandang offer eh. Ano offer? Doble ng sweldo ko. Kaya nakunin mo. You know, God is good. Dumidinig ng panalangin kahit hindi para sa ating personal. Para sa iba, dumidinig. Why? Because you matters to God. Pag ganito kayo, close friend ka lang eh. Dre, pautang nga dyan, 50,000. Sandali Talagang dahil close friend, kailangan ko, sige, ito na. Diba? Ganun din sa Panginoon. Hindi ka magdadala ng salita. Tulis ka sa Kanya. Amen. Ha? Amen. Ha? May nauna doon James 4:8. Draw near to God. And the Lord draw near to you. Tandaan natin lagi yun. Walang ganyan. Pag walang closeness. Hindi naman tayo close kahit sa totoong buhay No? Even si Jamie ko, no,
very close sa akin, driver ko siya ngayon eh. Kaya lang, meron akong bagong kasabayan. Harap tutulog ka muna, mamaya sunduin mo na lang ako. No? Pag yun na nagsabi sa akin, kahit Mami, pwede yung Mami, pwede maglambing? Yes. Kahit pwede? Yes. Anong limit? Sky's the limit. Wow, talaga, Mami. Sige, putang mo. Pabili na ko siya ng laptop. Nakita ko laptop, ang dami. Tigto 2,000 lang, may sale, ganun daw. Okay, sige na, bili na. So, iniya ko na siya. Wala na ako alam niya sa mga laptop. Pagdating sa counter, sabi niya, Mami, sa counter na bayad ka. Magkano? 7,800. Bakit ka na 7,000 lang? Mami, sabi mo, sky's the limit. Di MacBook lang din mo ko. Ha? Oo nga naman. Pero alam niyo, kasi close kami eh. Eh, may favor na gano'n na kahit masakit sa akin. Oh, hallelujah! Hallelujah, Lord! Diba? Mami, yung credit card, good. Yung credit card, debit card to. Hallelujah, hallelujah. Pero God, ganun din ang Lord sa akin. Alam mo, minsan pag naglambing ako sa Lord, gusto ko kumain lechon. Simple. Kasi ganun kami ka-close. Pag gusto ko kumain lechon, carnivorous ako eh. Alam mo, sa maniwala kayo hindi. Dito si Kuya Joel. O sige, huwag ng lechon. Eto, gusto ko gusto magpatotoo kasi nandito si Kuya Joel. Hindi na ito patotoo to. Kilala mo si Ate Judy, di ba? Si Judy ba yun? Sabi ko sa Lord, Lord, hallelujah, pagod na pagod ako ngayon. Nag-mission ako, nag-ganon ako, ganyan. Basta akong ulan. Grabe, wala akong pera, nakubos yung pera ko. Gusto ko pa naman sana kumain ng bangos. Boneless, ha? Sabi ko, ayan, wala akong pambili, Lord eh. No? Naglalambing ako sa Lord. Alam mo yun, hindi ko makakalimutan yan. Kasi the very moment, hindi pa ako tapos mag-pray, ayan si Lord, nakikita ako ni Lord. May kumakatok si Ate Judy, yung taga sa inyo. Naku, nung makita ko yun, sabi ko, naku po, ano kaya kailangan itong mga to? Kasi hindi mo ito sa bahay ko itong pagbalakay ng mga meron. Hallelujah! Lord, ano ba kailangan itong mga ito? Wala pa naman akong pera ngayon, tapos wala akong niluto. Bakit makakainin itong mga to? Ganun na kagad, Panginoon, talaga naman ikaw, bakit na naman to? Yung ganyan, Kasi syempre, di ba pag may pupunta, gusto mo may pakain, gusto mo naka-ready ka, hindi man lang tumawag. Di ba? Wala nga akong ulam, bagus ka, laging ka. Alam mo, pagbukas ko ng gate, anong dala? Isang banyerang bangus. Hindi ko makakalimutan yan. May dalang isang banyerang bangus at hindi na ako maglilinis kasi kalahati ng boneless. Ano sabi niya? Te? Ang dami namin dala from, ano ba sila, Dagupan, no? From Dagupan, nagtinda na kami. Yung pala, spare yun. May natira. Hindi bali na, kahit tira. May natira, ang dami pa. Naalala kita. Baka gusto mo ng bangus. Ako sabi, wala pa ng pera ngayon, wala pang bayad dyan. Libre, sa'yo na yan lahat. Isang banyera talaga, Lord, overflowing. Ang pagnabili ang Lord ng gusto mo, yung pagkagagalan, yung lulungad ka na, kasi sobra-sobra. Ganun lang, Lord eh. Kasi ang yaman naman niya, di ba? So dapat lang, close kayo. Naiintindihan ka niya. Kahit sa mission, nangyayari sa amin yan. Napakamadiwala ako doon, pero pagdating sa mission, kahit ano yan, may langaw, walang langaw, ganito. Parang baliwala. Parang lahat ng pagkain sa akin masarap. Kahit hindi naman malinis. Ganon. Si Happy tatawa. Nagkaroon siya maraming reports para sa akin. Ganon yun eh. Pagka-close kayo ng Lord. Amen? Amen. So ngayon, pagdating sa spiritual cleansing, purification, renewal, that brings divine comfort. Ito yung sinasabi ko, na yung renewal na yan, yung cleansing na yan, yung purification na yan, nagdadala ng divine comfort. Komportable ang buhay ko sa Panginoon for the glory of God. Kahit full-time kami parehas ni Pastor Mark, wow, walang nag-iba. Punta kayo sa bahay ko. Kung noon, puno lahat siya mga yan, meron ako ngayong pantry kasi may war. Yung isang kwarto na rin, pinuno ko, ginawa kong tindahan. Hindi naman tindahan, grocery stock. No? And then, lahat ng rep, sabi ko nga kanila, 5 rep namin sa bahay. 2 sa taas, 3 sa baba, lahat yung puno. Comfort. Lahat ng gusto kong kainin, meron. O, di ba? Kaya sabi ko sa kanila, ihaw-ihaw tayo ha. Bakit dito? Para mabawasan, pero hindi na mabawasan. Believe me, hindi ako masyadong namimili, pero parang, Lord, hindi naman mauubos to. Parang hindi kang prayer, parang hindi na mauubos eh. Totoo yun. For the glory of God. Amen.
May comfort, may divine comfort. No, na kahit na hindi masyadong masarap at maganda ang paligid mo sa mission, nakakatulugan ng masarap. Wow! No, you can buy good bread, but you cannot buy good sleep. Comfort yun! Yung bang kahit tubig at asin lang yan, ay, nagdung ng isang tuyo yan, para sa akin, napakasarap na yan. No? You cannot buy appetite. Oh, di ba? Dami na may iyakan, di makakain. So, comfort yan. Okay? Yung tinitirahan natin ngayon, pa-aircon kayo sa Pilipinas, init-init, walang aircon. Ang malang kuryente, comfort yan. Amen. Sabi nga kanina ni Happy, posibleng wala kayong itlog sa bahay. O, hindi kayo nagkukulang. Lagi, meron yan. O, di ba? Tapos pagkatapos ng comfort, may healing. May deliverance. Kasi ang gusto ng Lord, makatayo ako dito ngayon, kaya kailangan nila akong pagalingin. Di ba? Alam mo yung sitwasyon ko, di ba? Pero hyperactive pa rin ako, energetic pa rin ako. Mukha ba akong may sakit? Ay, wala. Pinagaling na ako ng Lord. Jesus name. Di ba? Huwag lang tayo magtingin na ng records. No? Alam ko dyan, di mo ako naniniwala sa mga yan. May milagro ang Diyos sa akin. Araw-araw, nabubuhay ako sa milagro ng Diyos. Amen. Praise the Lord. No? So yun yung divine comfort. Meron ako, kaya may sakit o wala, parehas lang. Wala naman akong nararamdaman ng sakit. Wala naman akong nararamdaman kung ano. Hindi naman ako nag-maintenance. Praise the Lord. Kumakain naman lahat ng gusto ko. O, carnivorous ako, eat all you can kami. Ganon ang lifestyle ko. Pero soft drinks, binawasan ko na. Huwag niyo akong aalukin, pero kung meron, pwede naman. Isa-isa lang yan. Okay? Kasi may forgiveness, no? Pag nakatawag na tayo ng Lord, ayan na, may divine comfort, healing, and deliverance. Kasi bakit? Kapag hindi ka rin na-deliver, paano ka maglilingkod sa Lord kung may mga dala-dala ka pa diyang bitterness, may mga strongholds pang nakakabit dyan sa'yo. Paano kung meron pang mga past trauma na hindi ka pa maka-move on. Na sa tuwing masasaktan ka, para kang di ba? O kaya, bawal kang i-offend, o bawal magsalita sa'yo ng hindi maganda, kasi lalayas ka. Kasi may sugat sa past trauma. Di ba? May mga ganyan ba dito? Yung bang, sasabihin ko lang, parang hindi maganda. Ay, kasi past trauma yun, may pinanggagalingan yun, okay? Pero di ba, praise the Lord, hindi pa rin siya si Ron, repetition to eh. O di ba, pinitch ko kanina. Gano'n ka siya. Pero praise the Lord, no? Sa buhay ni Kuya Sinon. Napakasipag. Gia Diva namin yan. Hallelujah. Praise God. Siya ngayon may hama sa Gia Diva natin. Praise the Lord. Ay, andyan din si ate. No? Pinagtutulungan nila. Hallelujah. By the grace of God and by the glory, for the glory of God. Okay. Pagkatapos nun, divine strength. Sabi ko nga kanina, hindi ako mukhang may diabetic. Wala sa akin ng 600 na sugar. Sisiw. May divine strength ako. Hindi ako kayang patumbahin na kahit na anong sakit na yan. At hindi ko kailangan mag-maintenance o yung gamot sa puso, gamot sa ito, ganyan. Wala. As in, si Lord lang. Every time na makakaramdam ako ng dizziness, or hindi ako dapat hindi ako nagpa-fasting kasi hindi ko na kaya, no? Baka may stroke ako. Pero, Lord, you are my strength. You are my strength. You are my strength. O, kanina sabi ko, pwede ba kumain na tayo? Kasi break naman na ako. Kasi 3 days na akong fasting. Parang, parang alam niyo, pero the Lord is my strength. Diba? So, may divine strength. Tayo, kaya mga mukha dyan, mga parang ang payat. Naglalang mababa. Yan! Parang nakakanya naman kayo kung Kristiyano kayo, pero ang mga mukha ninyo hindi maipinta. Sobrang mapagod. Tapos yung ganyan, nagluluto. Nagtatrabaho. Ay, pwede. Kristiyano ka, huwag kang ganyan. May divine strength tayo. Pag hindi mo yung isa lang, kapagod ka na. Ayoko nakakakita ng gano'n. Kahit sa bahay namin, lahat. Active. We have divine strength. Then, divine guidance. Yan. Malimit tayo nagkakamali, di ba? Pero ngayon, konti-konti na lang. Doon minsan nagkakamali pa rin, pero may divine guidance. Kung hihingi ka sa kanilang guidance, hindi ka magkakamali. Diba? So may divine guidance eh. Available yan. Then may protection. Protection, ito pinaka-importante ito. Gamit na gamit sa amin ito ni Pastor Mark. 2006, 6 na kotse ang sinira ni Pastor Mark. Lahat yung totally wrecked. Kasama ako doon at ang mga bata sa ibang aksidente.
nakakatulog siya pag nagdadrive. Alam mo yun, sa Bahrain, una, binilhan niya ako ng kotse, Ford Focus. Kasi regalo niya sa akin, dahil anak pa ako ulit kay Jamie after 6 years. Sa tuwa niya, sabi, Mami, regalo ko na ng kotse, Ford Focus, para matuto ka mag-drive. Okay. After 1 week, na okay na ako, nakapanak na ako, din drive. Dahil pagod sa trabaho, tapos may restaurant at saka grocery business kami sa Bahrain. Pagkatapos noon, 7 o'clock, kailangan namin punta sa Salak. Sa Bahrain. At yan ay mga 1.5 hours. E di, mga 7, 8, 9, ganyan. Uuwi kami niya madaling araw na kasi may fellowship, may bonding, etc. No? At dahil sobrang pagod, nakatulog kaming lahat. Kasama dalawang bata sa likod. Ako, nabagong panganak, so naka-seatbelt naman ako, pero si baby, si Jamie hindi, si Pastor Mark. Sinagasa ni Pastor Mark yung wall na nag-left and right, di ba? Pag sagasa niya gano'n sa lakas, kasi straight siguro, ang bilis, tumila mo ng kotse sa gitna ulit, buti lang wala na sasakyan kasi madaling araw na. At totally wreck ang Ford Focus ko. Pero alam niyo ba, hindi man lang tumilapon si Jamie. Kaya kami nagising kasi, ha? Wala na yung gulang. Nakikita lang namin, ay, daddy! Gulang. Totally wreck. Pero lahat kami, wala lang. Ni hindi kami nabukulan, ni hindi tumilapon, as in wala. So protection, may divine protection. Di ba? So sabi namin, pagod na itong mga anak ko. Kaya sabi ko, pagka ganon, angel of God, please, be the one to drive, ha? Hindi na kaya ni Pastor Mark, pinaririnig ko kay Pastor Mark yun. Okay? Tapos dito na yun nga, 6 na kotse. Tapos 2006, arating lang namin kasi puro pagod kami, di ba? Kauumpisa lang ng Gia noon. Kaya lahat, nag-Bible study, pagdating ni Pastor Mark, tagada na yan. Ang kotse namin, bahay yan. Kasama ang mga bata dyan. Every day in our life. Kasi sabi ni Jamie, Mami, nakapagdala kang maraming kaluluwa. Paano naman kami? Nung malaki-laki na siya, nagre-reklamo na. Pero ngayon, sabi, Mami, naintindihan ko na. Kasi, share naman, naglilingkod na sa Panginoon. Ganun yung lifestyle namin. At lahat ng aksidente na yon, totally wreck, hindi na nagawa ang sasakyan. Imaginein mo yun, kasama mo, pero kahit isang bukol o galos, wala kami. Wala as in. At marami pa, no? So, may divine protection. Divine protection. Hinihingi ko yung araw-araw. Lord, cover us with your most precious blood. Hallelujah! Hallelujah! We are protected. Walang pwede. Pagbaba ko ng kotse, we are protected. Mga ganung bagay. Hinihingi yan eh. At pag close kayo, meron yan. Okay, that's the number 1 results ng being close to God. Okay, may tandaan kayo? Amen. Sige nga, ano? Sige nga, recitation, meron tandaan? Meron? Sa lahat ng sinagot, dami na, meron? Ay, sige, recitation. Meron? Sinasabi ko sa inyo, dapat nagsusunod kayo eh. Okay, ha? Second, drawing near to God is a powerful, transformative action that enables believers to, through Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, to perform, ito, pinakamatindi, great exploit, often interpreted as, number 1, bold and courageous feats. So, kapag tayo ay close sa Panginoon, we have the power and authority to do great exploits. Amen. Okay? Sabi yan ng Daniel 11:32. Anong sabi? But the people who do know their God shall be strong and do exploits. Okay? So lahat, drawing near to God is to know God. Okay? So lahat ng close sa Panginoon, may intimate relationship sa Panginoon, meron niyang great power. Okay? To do great exploits. May supernatural power yan na galing sa Panginoon. Amen? Okay, katulad ng, sabi ko kanina, bold and courageous feats. Ano to? Bold and courageous feats. Ang good example nito si Esther, si Queen Esther, no? Risking her life for her people. Okay? Yan, bold and courageous yan. Yung bang, mamatay kung mamatay. If I perish, I perish. Sabi ni
Queen Esther. No, pero tingnan nyo, nag 3 days fasting muna siya kasama ang people of God, kasama ang Israel, ang Israelites na nag-pray and fast, ang nation ng Israel. Ibig sabihin nun, they need an intimacy with God. They need God on this great exploit. Papatayin silang lahat, mamamatay silang lahat. No? Pero anong ginawa ng Lord? Dahil nag-pray and fast sila, dahil kasama nila ang Diyos, may favor ang Lord. No? They have that power, no? In honor ng Panginoon. Di ba? Hindi sila namatay. Okay, another example, si David, fighting Goliath. Di ba? So, shepherd boy. Eto, warrior for how many years? Giant pa. Sa palagay nyo, tao yan? Ang gumawa niya? Hindi. Even the faith of David comes from the Lord, that very moment. Meron siyang ganyang katinding faith, katinding boldness. It comes from the Lord because they were close. No, worshiper siya eh, ng Panginoon. Kapag siguro habang nagtutupa-tupa siya doon, nagbabantay ng tupa, kumakanta siya sa Panginoon, nag-worship sa Panginoon. So, that's number 2 example, si David and Goliath. At marami pang iba. Si Moses, nung challenging Pharaoh. Parang kapatid niya si Pharaoh, di ba? Kasi doon naman siya lumaki, no? Pero, sige, nag-take risk siya. Kasi sabi ng Panginoon eh. Now, these are some courageous faiths. Bold and courageous. Okay. So, ngayon, number 2, another exploit, yung supernatural acts. Okay? Ito yung mga nakikita natin, ano? Pag may closeness sa Panginoon, drawing near to God brings powerful and transformative action. No? It brings powerful talaga. Grabe to. Alam niyo yung supernatural action, creation. No? Di ba? Nung create ng Lord ang universe, sinabi lang niya, let there be light. Oh, grabe na. Powerful naman yan. Supernatural acts. And there was light. Oh, sabi niya, let there be day and night. Oh, naghiwalay. Sasabihin lang. Kasi nangyayari na. Grabe, supernatural action. Ano pa? Yung healing and deliverance, supernatural action. Supernatural action. Yung patay, bubuhayin mo. Raising the dead, supernatural action. Kaya ba ng tao lang yan? Hindi. It's because the power of God is within you. Supernatural action. So, yun yung fire from heaven. Kay Elijah, supernatural action. Okay? And then, number 3, significant accomplishment. Ito yung accomplishment natin. Pwede mo bang sabihin na human act, yung nangyari sa GIA UAE, na lahat ng Emirates sa buong UAE nagkaroon ng GIA? Hindi. It's not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Amen. Diba? Tinulungan tayong dumami ng Panginoon. Ang Lord ang nagpadami because we abide in the vine. We are close to God. Kaya lahat ng ginawa natin sa GIA UAE, it's from God. At nakita natin may fruitfulness. Diba? May produce tayo, no? It's come from God. No? May supernatural acts na ginawa ko. May significant accomplishment tayo. Na umalis man tayo sa UAE, pwede sabi nyo, wow, we are part of this significant accomplishment sa buong UAE. Natapos natin ang buong UAE na lahat nalagyan ng mga simbahan, from Central Emirates, Dubai, Southern Emirates, ang Abu Dhabi, and Northern Emirates, lahat yan meron ng mga simbahan. Amen? Amen. Praise the Lord, glory to God. So, significant accomplishment yan. And akakalain mo ba ngayon? Significant accomplishment. Si Joel. Lumaki to sa akin eh, sa amin. Sa children ministry, naging youth, tugtog-tugtog, hindi ko siya marunong magtugtog-tugtog. Pero akalain mo pa naman, na ngayon pastor na siya. At hindi lang sa Pilipinas, ha? Sa ibang bansa, sa UAE. Diba? Significant accomplishment. A small boy na laro-laro lang sila noon. Papagalitan ko sa CMA kasi medyo makukulit pa sila noon. Di ba? Akalain mo ba naman ngayon na director din ng CMA? Tama ba? Director ng CMA. Dati po. Dati. Pero ay pastor ka na eh, no? And then pastor pa.
God. That's significant accomplishment. Ano pa? Significant accomplishment na pwede natin sabihin. Yung rebuilding of Jerusalem walls. No, in just 52 days, no, ni Nehemiah. Natapos yun. 52 days. Hindi yan basta wala. Matindi yan. At malaki yan, malawak yan. Despite severe opposition from enemies. May hawak na sandata, kasi lalaban sila kung may aatake, at may hawak na tools sa kabila ng kamay. Significant accomplishment. Paano mo gagawin yun? Hawak mo pa na. Pero nagawa nila, ginawa nila. Significant accomplishment yan. At nakasulat yan sa Bible. O gusto niyo ba yung mga significant accomplishment? Maisulat din? Salita ng Diyos. Ano nangyari yun? Okay, so that's 3. So merong una, ano yung una? Bold and courageous feats. If you are close or you have intimate relationship to the Lord, meron tong powerful or yung may supernatural power ka na galing sa Panginoon to do great exploits. Number 1, bold and courageous feats. Number 2, supernatural acts. And number 3, significant accomplishment. All for the glory of God. Now, gusto niyo bang maranasan? Yung, ano sa tatlo ang gusto niyong maranasan ngayon? Pwede. All? Sino sabi ng all? Taas ang kamay. Wow, all. Significant. Okay, sige. Tayo tayong lahat. Praise the Lord, kasi meron pa tayong, So, ulitin nating basahin. Yung James 4:8. Sabi niyo all. Sabi dyan, draw near to God. Sabay-sabay nga tayo. To come near. O sige, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, before, sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo maranasan yung tatlo, courageous feats, bold and courageous feats, supernatural acts, significant event or significant sabi nyo, accomplishment, sige, kailangan muna natin. Meron bang bago dito? Meron bang newcomer? Wala naman. O sige, kailangan muna natin na mag-ask. Mag-repent and mag-ask ng forgiveness kung meron man. Baka meron dyan mga hidden, hindi treasure, hidden galit, or hidden kasalanan. Alam ng Lord lahat siya. So let us surrender our life to God today. Our whole being. Lord, we cannot hide anything from you. Nakikita mo lahat. Kung anong meron kami ngayon, mga dalahin namin. Meron ba diyang may hatred hanggang ngayon sa puso, sa relationship, may sirabang relationship. Meron bang dapat patawarin na hanggang ngayon hindi mapatawad-tawad? Sabi ng Lord, meron ka bang nagawa or nagagawa kasalanan araw-araw na kahit ikaw ay Kristiyano na pero patuloy at patuloy? Ano yun? Mga simpleng bagay. Yung sabihin mo lang na ayaw mo umattend ng fellowship kasi masakit ang ulo mo, pero hindi naman totoo, magsisinungaling yan. Yung kahit pangupit ng isang ballpen sa iyong workplace, pagnanakaw yan. Yung kung ikaw ay hindi faithful sa Panginoon, sa iyong ministry, problemang malaki yan sa Panginoon para sa iyo. Hindi ka faithful sa iyong giving sa Panginoon, may curse yan. So, let's be open to God. Open natin yung ating puso ngayon sa Panginoon at magpalinis tayo. Sige, personal, sabihin sa Panginoon, Lord, nagpapalinis ako. I surrender to you my life, my whole being, my plans, my goal, everything, Lord. Binibigay ko sa iyo ngayon. Touch it and bless it, Lord. And now, Lord, nagpapalinis ako. Kung meron mang karumihan sa puso ko, sa isip ko, Panginoon, sa aking mga ginagawa, O Diyos, hayag man o hindi hayag, Lord, we ask for your forgiveness. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga
pagkakasala sa iyo, Panginoon. And we thank you, God, for indeed, Lord, you are our loving God. Salamat, Panginoon, sa forgiveness, Panginoon. Sige, hindi mo sa Panginoon na ikaw ay patawarin. At kung meron ka pang hindi mo ng mga napapatawad dyan, nakagalit mo kanina, kahapon, isang araw, or may past trauma, o ano pa man yan, bitterness, bigyan natin sa Panginoon. Yes, mahirap, pero pwede. Pag marami kang baggage na dala-dala, mahihirapan ka sa iyong paglakad sa Panginoon. So this time, binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na ibigay sa Kanya lahat yan. Give it to God. Wala ka na magagawa dyan, natapos na. Nasaktan ka na. Kapag hindi mo yan binigay sa Panginoon, magiging sanhiyan ng iyong kasakitan. Magiging sanhiyan ng hindi tamang paglakad sa Panginoon. So, bigyan mo lahat sa Panginoon. Sige, sabi mo sa Lord. Sabi sa Panginoon kung meron pa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat nga po, Panginoon, sa kapatawaran, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Indeed, Lord, sa oras na ito, salamat po sa paglilinis mo. Salamat po, Panginoon, sa paglilinis mo. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, Lord. Daniel 11:32 says, "But the people who do know their God shall be strong and do exploits." Father, indeed, today, oh God, we want to experience you. Salamat nga po, Panginoon. Nais namin ma-experience, Panginoon, yung bold and courageous feats, Panginoon. And this time, Lord, we ask this, Lord, in healing and deliverance. Lord, removing every obstacles, Panginoon. Every obstacles in our life na nagiging sanhi, Panginoon, upang hindi kami makalakad sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus, Lord, we pray, Father God, for the removing of obstacles, Lord. Ano ba itong mga obstacles na ito? Demonic oppressions and sicknesses in Jesus' name. We cast you out. We cast you out. We are exercising our power and authority that was given to us through the power of the Holy Spirit. Meron kayong ganyang kapangyarihan. Meron kayong ganyang kapangyarihan. Ang nais ng Diyos ngayon ay i-exercise ninyo yung inyong kapangyarihan. You have the power and authority to cast out demons. You have power and authority to cast out any sicknesses. Kahit ano pa yan. Just speak the word. In the name of Jesus, from head to toe, lahat ng may physical sicknesses, sige, mula ulo hanggang paa. Isipin nyo na lahat ng sakit na meron kayo ngayon. Lord, from head to toe. Sakit sa isip, sakit sa emosyon, sakit sa puso, sa kung ano pa bang mga bagay-bagay na sakit, rheuma, diabetes, cancer, or whatsoever, Lord, kidney problem, Lord, arthritis, o kung ano-ano pa. In the name of Jesus, we cast you out. Get out and never return. Get out. We rebuke every sicknesses. In Jesus' name. Get out. And Lord, by the power and authority that was given to us, Lord, we use this, Panginoon. Let the spirit of healing come upon us right now. In the name of Jesus, be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Physical healing, spiritual healing, emotional, physical, mental, be healed in Jesus' name. Lord, we cast out the spirit of strongholds, Panginoon. Every demonic spirit that is present right now, in the name of Jesus, we cast you out. Get out. By the power and authority of the Lord Jesus Christ through us, through the power of the Holy Spirit, we command you to get out. Get out. Get out. Spirit of addiction, get out in Jesus' name.
All the spirit that is not from the Lord, get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Demonic spirits, get out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, get out. Get out. In the name of Jesus. Lord, we thank you, Father God. We thank you. We thank you, Holy Spirit, for cleansing us. We thank you, Holy Spirit, for the freedom. Now that we are free, let us allow the empowerment of the Holy Spirit to every one of us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah, 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 Lord. We praise you, Lord. We praise you. We glorify your name, O Lord God Almighty. Oh Lord, today, O God, thank you for your cleansing, Panginoon. Salamat, Panginoon, that you are renewing everything, Lord. Lahat ng nawala, let there be renewal right now in Jesus' name. Let there be restoration right now in Jesus' name. And Lord, mas mainam sa dati, Panginoon. Yes, Lord. We claim it in Jesus' name. We claim it in Jesus' name. Salamat, Panginoon. And today, O Lord, let your empowerment be upon us, O God. Fill us, fill us, fill us, Lord, with your Spirit, O God. Fill us with your Spirit, O God. We want to do great exploit, all for your glory, O God. We want to do great exploit, O Lord. That bold and courageous acts, Panginoon. Courageous feats, Panginoon. Lord, significant event, Panginoon, sa buhay namin. Lord, supernatural, Panginoon, na mga bagay, Panginoon. Allow us to do it, Lord, by your Spirit, O God, by your Holy Spirit, O God. Let there be manifestation of the power, the supernatural power of the Lord God Almighty in our lives, Panginoon. Hayaan mong makita ito sa aming mga buhay, Panginoon. In our daily lives. When we say that you are our Jehovah Jireh, indeed, Lord, let there be manifestation, O God. Let there be manifestation, O God. When we say you are our Jehovah Rapha, Lord, let there be manifestation, O God. Indeed, Lord, you are our great healer. Father, indeed, you are our Nisi, our Jehovah Nisi, our victory. So, Father, in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, let your will be done in our lives. Use us, Lord, and use us mightily for kingdom expansion, for kingdom building, O God, all for your glory, O God. All for your glory, O Lord. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ready of the bread? Sige. Praise the Lord. So every time bread is broken and shared, it proclaims Jesus' sacrifice, amen, and proclamation of His death and resurrection. That's number one. Okay, number two, this is also symbolizes that we Christians, okay, though we are many, but we are one in the body of Christ. Amen? So, it promotes deeper fellowship with one another. Hallelujah. And spiritual nourishment and communion with Christ. But, katulad ng ginawa natin kanina, at least ngayon, nagpa-cleanse na tayo, malinis na tayong lahat. Kasi bago tayo mag-partake, dapat tayo ay malinis. Nakahingi ng tawad sa Panginoon. Sige, let's read 1 Corinthians 11, verses 23 to 32. Sige, basahin natin. Hallelujah. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. 24. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Amen? So we are doing this in remembrance of what the Lord has done for every one of us. 25. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, and in remembrance of me." Okay? Next. For whenever you eat this bread and drink this cup,
You proclaim the Lord's death until He comes. Praise the Lord. And then 27, sige hanggang 32 yan. So then whoever eats the bread or drinks the cups of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Please, mga ka-churchmate, mga anak, napaka-importante ito na maintindihan natin. Never na kayo ay magpapartake sa ating Holy Communion or sa ating breaking of the bread na hindi kayo malinis or nakapag-repent sa inyong mga nagawang pagkakamali. Sinasabi yan dyan. Okay? 28. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. 29. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. So, pwede rin pala itong dahilan na ikamatay natin. Hindi lang dahilan na magkasakit, kundi ikamatay. Fallen asleep. Okay? But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Amen. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. Okay, dahil sa goodness ng Panginoon, meron laging pagkukorek. Kung tayo man ay nagkakamali or nagkakasala, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay makondem. Amen? Ang nais ng Panginoon, tayong lahat ay makasama niya. Hallelujah. And because of that great love, ang Lord naipako sa krus para tayong lahat ay makasama niya. Amen? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na masagana at wagas sa piling ng Panginoon. Amen. Sige. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, our loving God, thank you for cleansing us, empowering us, O Lord. And today, O God, with a grateful heart, we remember, O Lord, what your goodness. We remember, O Lord, your sacrifices for all of us, O Lord. We thank you, Father God. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, God, sa lahat ng mga sakripisyong ginawa mo sa amin. Lord, today, bless this bread, O God, representing your body, broken for us. As we partake, may we reminded of your grace. In Jesus' name, let's eat the bread. Lord, bless this cup. The poured out wine stands for your power, poured out blood, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, that indeed, Lord, because of the shedding of your blood, meron kaming forgiveness at meron kaming kagalingan, Panginoon. Indeed, Lord, by your stripes, we are healed and we claim that healing right now in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Let's drink. Praise the Lord. May the Lord bless you and keep you. May His grace be upon you always. In Jesus' name. Amen. Amen.